Medical, dental at surgical mission isasagawa sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Face-to-face classes sa lalawigan ng Sultan Kudarat, suspendido na rin. At 71 magsasaka ng kape, maglaban-laban para sa pinakamasarap na kape sa rehiyong 12. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliner. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Abril 3, taong 2024. Medical, dental at surgical mission isasagawa sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ang ulat. Ang pamahalaang panlalawigan ng Sultan Kudarat kasama ang Chuchi Foundation Incorporated at Soxargent Masonic Foundation Incorporated ay magkakaroon ng medical, dental at surgical mission simula bukas, ika-4 hanggang ika-5 ng Abril taong kasalukuyan sa Sultan Kudarat Provincial Hospital at sa Provincial Gymnasium sa bayan ng Isulan. Kabilang sa ibinibigay na sa serbisyo ang pediatric at adult check-ups, tooth extraction at pamamahagi ng libreng gamot. Nagpaalala ngayon ang Provincial Health Office sa publiko na ang walk-in application para sa surgical operation ay hindi tatanggapin. Para sa mga nais ng libreng surgical operation, ang screening ay gagawin sa mga rural health units sa bawat munisipyo. Ang libreng opera na ibinibigay ay goiter excision, herniography, hydrocelectomy at varicocelectomy. Ako ang inyong kaibigang Apolinario, 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Face-to-face classes sa lalawigan ng Sultan Kudarat, suspendido na rin. Narito ang ulat. Matapos magsuspinde ng klase ang lalawigan ng Sarangani at South Cotabato, maging ang lungsod ng General Santos dahil sa matinding init na nararanasan. Nagsuspinde na rin ng klase ang lalawigan ng Sultan Kudarat ayon sa inilabas na executive order na may lagda ni Vice Governor Raden Sakaluran. Nakasalukuyang tumatayong acting governor na inatasan nito na suspindihin ang mga klase sa lahat ng antas mula noong unang araw hanggang 15 ng Abril taong kasalukuyan. Ang naturang executive order ay agad namang inilathala ng mga LGU sa lalawigan sa kanilang mga Facebook account, na kung saan ito ay hinihintay ng mga mag-aaral at guro at maging mga pinuno ng mga paaralan at Department of Education o DepEd. Matatandaan noong nakaraang linggo, bago ang Semana Santa ay sinuspende rin ang klase sa ilang lugar sa rehiyon at lalawigan ng Sultan Kudarat at maging dito sa lungsod ng Takurong. Para sa uling balita, 71 magsasaka ng kape, maglaban-laban para sa pinakamasarap na kape sa rehiyong 12. Narito ang ulat. 71 magsasaka ng kape ang maglaban-laban sa pasarapan ng paggawa ng kape para sa 2024 Kape 12 Quality Competition na ginanap sa Sultan Kudarat State University, bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat, noong unang araw ng Abril taong kasalukuyan. Sa 71 na maglaban-laban, 5 dito ay mula sa lalawigan ng Cotabato, 4 mula sa lalawigan ng Sarangani at South Cotabato, at ang mga naiwan na 58 ay mula sa lalawigan ng South Cotabato. Sa pambunga na pananalita ni OIC Provincial Director Mary Ann Morales, na tumatayo ring Regional Coordinator ng kape na ang rehiyong 12 ay marami nang gumagawa ng kape sa bansa na nasa maayos na lugar na hindi lang sa pagbibigay ng maraming kape, kundi sa paggawa ng kalidad na kape. Dagdag pa ni Morales, sa pagpapalakas ng kalidad ng kape, sa pagtulong sa mga magsasaka ng kape,
at sa mga gumagawa ng kumikita ng malaki at nagpapalago nila ang produksyon. Naging hurado sa patimpalak si Binibining Emily Sabado, direktor ng Filipino Coffee Institute, kasama ang 15 pang hurado na magtatagal ito hanggang ika-4 ng Abril taong kasalukuyan. Ang 3 mananalo sa bawat kategoryang Robusta at Arabica ay ang maging opisyal na kalahok ng rehiyon sa Philippine Coffee Quality Competition ngayong Mayo ngayong taon. Nagaganapin sa lungsod ng Makati sa Kalakhang, Maynila. Ang Kape 12 Coffee Quality Competition ay pinangunahan ng Department of Trade and Industry Region 12 na ang layunin ay mapalago ang kalagayan ng mga magsasaka ng kape at mga gumagawa ng kape sa rehiyon na ipakilala na kalidad ng kape ng rehiyon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario de Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.